Bakit dito sa Maynila kahit na may maayos ka na trabaho, na-promote ka pa, nag-iipon ka naman at meron kang disiplina, ang hirap pa rin yumaman. And the worst part, you feel like you're barely surviving. Kasi yes, Manila is expensive, na pag-usapan na natin yan. Mahal ang renta, mahal ang transportation, mahal ang kape, mahal ang convenience. Pero bukod dito sa mga bagay na to, the real cost of living here in Manila is not always financial. It's the exhaustion. Nakakapagod tumira dito. So today, I want to talk about the invisible costs of living here in Metro Manila. If you're new here, my name is Jane, and in this channel, I talk about personal finance and frugal living. Let's start with the most obvious one, the cost of traffic. Pero hindi lang yung gas money or yung pamasahe mo. I'm talking about the hidden cost of spending 2 to 4 hours a day commuting. Magkano ba talaga yung nagagastos mo dun? Kasi people always commute money pero hindi natin kinocompute kung magkano yung oras na nasasayang natin sa kanya. So think about it, if you spend 3 hours a day in traffic, that's 15 hours a week, around 60 hours a month, and almost 30 days a year. Isang buong buwan ka na nasa traffic. So you can just imagine kung ano yung effect nun sa physical, mental, and emotional health mo. And yes, kasama yung emotional kasi alam natin kung gaano ka-frustrating yung pagod na pagod ka sa trabaho. Tapos, after nun, hindi ka pa pwedeng magpahinga kasi kailangan mong spend yung next 2 to 3 hours mo dealing with traffic. Kaya minsan hindi mo rin tayo masisi na pag uwi natin, wala na tayong energy to do the things that we want or we plan to do. Like magluto, mag-spend ng time with your family, mag-exercise, mag-aral, mag-isip ng side gig, or even just to think clearly. And then, since hindi natin nagawa yung mga tasks na gusto talaga natin gawin, we blame ourselves. Sinasabi natin na wala tayong disiplina. Pero madalas, hindi lang naman yun lagi ang dahilan. Minsan, exhausted lang talaga tayo. Now, let's compute that differently. If your salary in a month is around 50,000 pesos, your rough hourly rate is 300 pesos. So kung nasasayang yung 60 hours mo monthly sa pagko-commute, that's around 18,000 pesos worth of your time every month. Hindi pa kasama doon yung stress, yung pagod mo at frustration sa traffic. Now let's talk about emotional spending. And before anything else, I'm not against having fun or enjoying your money. Pero what I noticed kasi dito sa Maynila, most of the time, gumagastos tayo to compensate for stress. Parang pagod ako, so deserve ko to, kaya gagastos ako. Stressed ako, kaya kumain tayo sa labas kahit wala na akong pera. Or wala akong magawa this weekend, so mag-online shopping na lang ako. And individually, kapag pa isa-isa mo lang tinitingnan yung mga gastos mo, parang harmless naman sila kasi ang checkout mo lang naman sa online shopping apps, 200 pesos. Ang order mo ng kape, 200 pesos din lang. So parang hindi ka manghihinayang nagastusan sila. Pero when your life constantly makes you feel tired, your spending also becomes emotional by default. Hindi ka na practical mag-isip kung paano mo gagastusin yung pera mo kasi napapangunahan ka ng emosyon. And that's the invisible cost kasi exhaustion lowers your resistance. So kapag pagod ka, mas madali para sa'yo na gumastos. And mas mahirap para sa'yo na maging practical, pag-budget, pag-isipan muna bago bilhin, magluto sa bahay, magplano in advance kung ano yung mga kakainin mo for the week. In short, convenience starts winning kasi pagod ka, pero convenience in Manila is very expensive. Number 3, the cost of looking okay. There's this pressure in Manila to look like your life is going great kahit na nagsastruggle ka financially. And social media amplifies this so much sa mga nakikita natin sa influencers or sa mga kaibigan natin. You feel like kailangan mo magpunta sa mga aesthetic cafe, nice condo, travel photos, trendy restaurant, mamahalin na makeup, 10-step skincare routine. And I'm not saying na ginagawa natin to dahil wala tayong disiplina, but because you wanna show that your hard work is actually working. May pinupuntahan yung pinagpaguran mo. Kaya minsan, when life still feels difficult, kahit na naghirap tayo, kahit na ang dami nating side gigs, we buy visual evidence of success. Even though internally, nagsastruggle tayo. Naranasan ko din to, especially nung nag-abroad ako, kasi feeling ko, nung umayos yung trabaho ko sa abroad, kahit pa paano dapat mag-reflect yun sa physical appearance ko, diba? Sa mga binibili ko, sa mga gamit ko sa bahay, sa apartment ko. So, ina-upgrade ko sila. Kumbaga, parang naging performative ako pagdating sa paggastos. Pero na-realize ko na hindi naman ako nagkaroon ng peace of mind even after spending on those things kasi ang kapalit niya, lifestyle inflation. So, dahil tumaas yung sahod ko, tumaas din yung gastos ko. Kaya, hindi gumaan yung pakiramdam ko when it comes to my expenses kasi tinapatan ko lang kung ano yung naging increase ko sa salary ng mga panibagong gastos. Now, na-realize ko na mas maganda pala pag less performative ka when it comes to your spending. Less trying to look rich, less trying to impress people online,
and less trying to look busy. Kasi pretending to be okay or successful can be very expensive dahil para siyang domino effect eh. Pag gumastos ka na ng isang beses to look rich, magsusunod-sunod na siya. Kasi syempre, kailangan mo i-maintain yung ganong status mo, 'di ba? So, kahit na wala sa loob mo, napipilitan ka na gumastos. Next is the cost of not having third spaces. First, define muna natin, ano ba yung third spaces? Third spaces are places outside of home or work where people can relax, connect, or simply exist without pressure. In short, ito yung mga parks, libraries, community spaces, or yung mga tambayan. Basically, spaces where we can socialize without having to spend money. Ito mga third spaces na to, makikita mo to sa ibang bansa or minsan sa mga probinsya dito sa Pilipinas. Sa Iloilo nakakatawa kasi kita mo na pinag-isipan talaga kung ano yung mga bagay na magbe-benefit yung local community. Bukod sa nagtatrive yung mga tao kasi may space sila where they can work out, they can socialize, they can run, without spending money, may mga areas din where small and medium businesses can thrive. Hindi ka laging natatakot na biglang magkakaroon ng mall sa tabi mo at matatalo yung business mo. Yung mga ganong bagay. Kaya nakakatuwa minsan kapag nagta-travel ka kasi nare-realize mo na ito yung mga kulang sa atin eh. Ito sana yung dapat ma-improve pa. And this matters more than people think. Hindi natin pwedeng sabihin na may mall naman, pwede na yun. May option ka naman na hindi gumastos. Pero hindi eh. Kapag minit mo yung mga kaibigan mo sa mall, syempre upo kayo sa restaurant, mapipilitan kayo na gumastos, kahit na sabihin mo 100 pesos lang, gastos pa rin yun. Pero pag may mga public spaces like parks, pwede kayong magpunta doon na magdala lang kayo ng home-cooked meals. Pwede kayong magkwentuhan lang doon at mag-picnic. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Next is the cost of constant noise. Manila is overstimulating. Nung una, na-enjoy ko siya pagkagaling ko sa abroad kasi galing ako sa island country. So yung buhay ko doon, very simple. Trabaho, bahay, punta sa beach, tambay. Tapos pag uwi ko dito, maingay, crowded, kahit sa cellphone mo ang daming ads. So laging parang ang daming nangyayari sa paligid mo. In short, overstimulated ka. Pero ang hindi kasi natin nare-realize, kapag yung nervous system mo hindi nakakapagpahinga, tapos yung brain mo overstimulated, mas madali sa atin na mag-create ng worse decisions. Kasi you become reactive instead of intentional. Ang ending, ang pinipili mo food delivery kahit na alam mo na mas practical magluto sa bahay. Nagdo-doom scrolling ka kahit na alam mo na madami ka pang kailangan na gawin. Nag-i-impulse purchases ka kahit na wala naman sa budget. Next is health costs. And this is not just about hospital bills. Kasi yung mga nabanggit natin kanina na hidden costs of living dito sa Metro Manila, minsan sa sobrang hirap nila, nagmamanifest na siya sa physical health natin. Kasi most likely kapag stress tayo sa trabaho or overwhelmed tayo sa buhay, pipiliin din natin yung mga options like stress eating, burnout, sedentary lifestyle. And the worst part is, minsan, last talaga nating iniisip yung health natin eh. Lalo na kapag nandun tayo sa phase na feeling natin, kailangan nating kumayod ng mabuti para mapaganda yung buhay natin. And gets naman kasi syempre, tinitake advantage mo yung time na nakaya mo pa yung mga puyat, pagod, at stress. Pero kapag kasi lagi nating pinapabayaan yung health natin, our body keeps receipts. Kapag nakikita niya na hindi mo na kaya, papatigilin ka niya kahit na hindi ka pa ready, di ba? Diyan ka na magkakasakit. So ironically, trying to push through everything can be more expensive later on. In short, mas mapapagastos ka din kapag pinabayaan mo yung health mo. And if you have any suggestions kung paano nyo naiiwasan na ma-stress sa day-to-day life nyo dito sa Metro Manila, feel free to share them down below. If you want more videos similar to this one, I have more on my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!